exceedingly. Sa iba, most earnestly. Pero hindi yan yung ating topic, bahagi lamang. Ang topic natin, masikap na pananalangin. Ano ba itong masikap na pananalangin? Gaano kadalas manalangin ang masikap? Sabi riyan sa binasa natin, gabit araw. Ganon sila masikap manalangin sa Diyos. Ang masikap na panalangin, ibig sabihin, naglalaan sila ng oras o panahon sa pananalangin. Mayroon silang panahon talaga sa pananalangin. Hindi ito katulad ng panalangin na kung maalala lang, kung magustuhan lang, o dahil sa may emergency, o kaya dahil sa kailangan o importante, doon lang mananalangin. No? Kaya hindi ganon ang masikap na pananalangin ayon dito sa ating binasa. Sabi, gabit araw, maglaan talaga ng oras o panahon. Ang isang kahigtan, dagdag lang ito na pagkatuto, ang isang kahigtan sa gabit araw o madalas na nakakapanalangin, nahahasa na manalangin. Kaya kapag may nag-request o nahilingan tayo na manalangin, hindi tayo atubili kasi sa personal nating pananalangin, nasasanay na tayo. So, halimbawa, nahilingan ka na manalangin sa isang okasyon, makakapanalangin ka. Dahil, halimbawa, alam nila na ikaw ay paladalo sa church. So, mahihilingan kang manalangin. So, makakapanalangin ka. Yun po ang isang kahigtan ng madalas o gabit araw na nakakapanalangin. So, balik tayo. Habang ang kalagayan ni Apostol Pablo at ang mga kasama niya ay mistulang naka-lockdown ang lungsod ng Thessalonica sa kanila dahil hindi sila makapasok sa lungsod ng Thessalonica dahil ang mga kaaway ay gustong ipakulong si Apostol Pablo. Ito ang dahilan kaya napilitang umalis si Pablo at ang mga kasama niya sa Thessalonica kahit sa oras ng gabi. Makikita yan sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanata 17, talatang 10. At pag-alis nila, Pablo, sa Thessalonica, nagpalipat-lipat na sila ng iba't ibang lugar dahil hindi sila tinatantanan ng mga kaaway. Parang virus lang, no? Hindi tinatantanan ang bansa. Kaya sinabi sa chapter 2 ng unang Thessalonica, verse 18, hinadlangan kami ni Satanas. Ginagamit ni Satanas ang mga taong masasama para ang mga mananampalataya o gawain ng Diyos pigilan o guluhin. Kung nandyan po kayo sa Aklat ng Gawa, Kabanata 17, talatang 5, ang sabi doon, subalit dahil sa inggit, ang mga Hudyo ay nagsama ng ilang masasamang tao mula sa pamilihan at nang makapagtipon sila ng maraming tao, ay ginulo nila ang lungsod. Nilusog nila ang bahay ni Jason sa kagustuhang maiharap sina Pablo at Silas sa mga tao. Pinagbibintangan si Jason na itinatago niya sila Pablo. So, yan ang isa sa gawain ng mga kaaway, no? So,
nakita natin sa mga pangangaral ni Pastor sa Aklat ng Job, talagang nalalantad ang gawa ng Diablo na gawa ni Satanas. So habang sila ay nasa ganoong kalagayan na mistulang naka-lockdown, ito ang isa sa aral na nakita dito, hindi sila nagpabaya sa pananalangin kahit ganoon ang sitwasyon. Sabi talatang 10, gabit araw ay masikap naming idinadalangin. Ibig sabihin, hindi nila pinabayaan ang kaugnayan o relasyon nila una sa Diyos. Lagi nilang kinakausap ang Diyos sa kabila ng sitwasyon nila. So yung relasyon ng Ama at sa kanyang mga inabot na anak ay patuloy na nag-uusap. At ikalawa, hindi nila pinabayaan ang kaugnayan o relasyon nila sa kapwa mananampalataya. Lagi silang namamagitan na idalangin sila. So yan ang napakagandang nakita natin na sa kabila ng sitwasyon ay yun ang kanilang hindi pinabayaan. Kamusta ang ating buhay pananalangin habang nasa ECQ tayo? Mayroon ba tayong masikap na panalangin sa Diyos? Naglalaan ba tayo ng panahon o oras sa pananalangin sa Diyos? Namamagitan ba tayo sa Diyos para ipanalangin ang isa't isa, lalo na sa ganitong sitwasyon na hindi tayo nagkakakitaan? Hindi natin alam na may mga misyonero na pinahihirapan na pala. Hindi natin alam na may mga kapatiran na dumadaing. So, kung ito ay patuloy na alam ko na ito yung karamihan sa atin na talagang naglalaan ng oras ng panalangin, ipagpatuloy natin ang ganitong means of grace. So, yan po. At pangalawa, na bigyan natin ng pansin, una yung dalas nila sa masikap nilang pananalangin, at pangalawa, yung laman ng kanilang masikap na panalangin sa Diyos. Talatang 10, ano ang laman ng kanilang masikap na panalangin sa Diyos? Sabi rito, na makita namin kayo ng mukhaan. Ibig sabihin yung pananabik na magkakitaan, face-to-face fellowship. Bagamat wala ang salitang pananabik sa binasa natin, madali naman maunawan kasi nga hindi nga sila nagkakakitaan. Pero dito sa ibang talata, matatagpuan ang salitang pananabik. Sa talatang 17 ng chapter 2 ng unang Tesalonika, ang sabi niyan, ngunit kami, mga kapatid, na nahiwalay sa inyo ng maikling panahon sa katawan, hindi sa puso, ay lalong higit na nananabik na makita kayo ng mukhaan. Isama natin yung talatang 6 sa Kabanata 3. Ngunit si Timoteo ay dumating na sa amin mula sa inyo at nagdala sa amin ng magandang balita tungkol sa inyong pananampalataya at pag-ibig. Sinabi rin niya sa amin na lagi ninyo kaming naaalala at nananabik na makita kami na gaya naman namin na nananabik na makita kayo. So, isa sa laman ng kanilang masikap na panalangin, yung pananabik na magkakitaan face to face. So,
ano ang ipinapakita? May kulang kapag hindi nagkakakitaan sa fellowship. Kasi nga, ang disenyo ng Diyos sa Hebreo 10:25 ay talagang magkatipon. So dito binigyan ni Apostol Pablo ang kahalagahan ng face-to-face fellowship. Kung ang Bible New English, nakalagay dyan, face-to-face din eh. Bakit? So binigyan niya ng kahalagahan. Kasi kasama, kung bakit niya binigyan ng halaga, kasama sa panalangin nila na pinananabikan ang face-to-face fellowship, no? At ito rin tiyak ang pinananabikan nating lahat, ang face-to-face fellowship. So ang tanong, lahat kaya ng napabilang sa CRC Church nananabik sa face-to-face fellowship? Parang mahirap sagutin. Bakit mahirap sagutin? Kasi nasa kalagayan pa rin tayo ng kailangan lumago sa buhay pananampalataya. At iyan ang ikalawang laman ng masikap na panalangin. Dito sa talatang 10, sabi niya, at aming maibalik ang anumang kulang sa inyong pananampalataya. Ang mga taga-Tesalonika ay mga bagong mananampalataya pa kay Kristo. Katapos, iniwan sila dahil sa pag-uusig, mga bago pa lang pero matinding pag-uusig na yung kanilang dinanas. So, bagamat naaliw na si Apostol Pablo nang marinig niya ang pananampalataya at pag-ibig ng mga taga-Tesalonika, pero nanalangin pa rin siya para sa patuloy na paglago nila sa buhay Kristiyano. Kaya ang ministeryo ng pangangasiwa ng iglesia, hindi madali ang kanilang ginagampanang tungkulin. Kailangan nila ang suporta ng miyembro ng iglesia. So marami silang binibigyan ng katugunan, lalo na sa usaping espiritual. Kaya patuloy na talagang kailangan na isama sa panalangin ang mga lingkod ng Diyos, lingkod ng Diyos na binigyan ng ministeryo ng pamumuno, pangangasiwa, pamamahala sa iglesia. May kakulangan pa sila sa paglago o pag-unlad sa kanilang pananampalataya. Narito ang mga kakulangan pa nila. Una, sa pag-ibig nila sa isa't isa, sa talatang 12. At sa lahat ng tao, naalala ko tuloy ang SD ministry. So makikita natin yung pag-ibig sa isa, napakahalaga. At siyempre, hindi lamang yung ang nag-iibigan lang sa isa't isa at nagmamalasakitan at sa isa't isa ay ang mga mananampalataya. Kailangan din na ilabas din yung pag-ibig na yan sa lahat ng tao. Diba sabi sa Galatia 6:10, kaya't habang may pagkakataon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat, lalong-lalo na sa mga kabilang sa sambahayan ng pananampalataya. So, hindi lang doon sa loob ng iglesia, loob ng kalipunan ng mananampalataya, iparanas, ipadama ang pag-ibig maging sa lahat ng tao. So, ikalawa, at sa kabanalan, talatang 13.
Ang totoo, ito'y sa lahat sa atin. Kahit gaano mang katagal nang nakakilala sa Panginoong Hesukristo, palaging may kakulangan sa paglago sa biyaya at pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Nito lang nakaraang Miyerkules, itinuro ni Pastor sa atin, Knowing Christ, Filipos 3:10. Mismong si Apostol Pablo ang nagsabi, sabi niya, upang makilala ko siya. Sa ibang pagkakasabi, ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo. So ang buhay Kristiyano, buhay pagkatuto lagi, at naririnig natin yan sa mga pangangaral ni Pastor. Ayon sa isang nabasa ko, hindi raw tayo dapat masiyahan sa ating buhay Kristiyano, kailangan lumago sa pananampalataya, pag-ibig, at kabanalan. Sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo, talatang 13 binanggit, ay malaking paghahanda ang ating pagpapakabanal. Ibig sabihin ng pagpapakabanal, tumatanggi na tayo, umiiwas na tayo sa mga hindi makapagbibigay lugod sa paningin ng Panginoon. Sabi nga sa papuring awit, pag trumpeta'y hipan na at pagdating niya ang badya, tayo naway masumpungang taglay kanyang kabanalan. Sinabi naman ng Hebreo 12:14, pagsikapan ninyong magkaroon ng kapayapaan sa lahat at ng kabanalan, na kung wala nito'y walang sino mang makakakita sa Panginoon. Tandaan, isaalang-alang natin na tayong lahat ay haharap isang araw sa hukuman ng Diyos ni Kristo. Ang masikap na pananalangin, bahagi ng pamumuhay kabanalan. Purihin ang Panginoon, sa Diyos ang papuri. Hanggang dyan lang po.